at itinataas ko po sa iyo ang gawaing ito, Lord, ang aming daily devotion. Thank you for providing us, O God, with your word, O Lord. Thank you, O God, for allowing us to see the truth, Lord. And thank you, Father God, na tunay nga, O Diyos, na darama namin ang katapatan mo at ang iyong pag-alala, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa, Ama, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. We thank you, Father, and we praise you. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu at maliwanagan kami sa katotohanan pinapayag ng iyong banal na kasulatan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Grabe. Mahaba-haba na. No? At madadagdagan pa yan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa ating buwan ng pag-alala, pananalangin para sa mga pamilya. No, sinimulan natin ito sa tinatawag nating prayer and fasting on first Sunday, and then sinundan ito ng mga gawain katulad kahapon, no? Sa kabila ng kakaunting bilang ay nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga pinaulakan niyo kami na magbahagi ng mga bagay na makatutulong at makakapagpatibay sa pamilya. Kung sana po na bahagi kayo kahapon, kami po ay inyong unawain na ginawa namin ito exclusively sa Zoom kasi sa sharing kasi meron mga bagay na hindi pwedeng i-open sa publiko. So exclusively lamang po ito sa mga dumalo kahapon at yung sharing ay para lamang sa kanila upang maingatan ang kanilang privacy. Hallelujah. Pero meron pa ho itong ikalawang bahagi is coming Sunday sa Zoom pa rin. Hallelujah. At pag-uusapan po yung patungkol sa pagdisiplina sa ating mga anak. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon, hallelujah, sa araw na ito, hallelujah. Tuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ito na yung bahagi na kung saan si Eliho, no, yung ikaapat na kaibigan, no, ang misteryong Eliho na biglang lumitaw at pagkatapos sa magsalita ay umalis ka agad. Kaya maraming mga mangangaral na nagsasabi na si Eliho ay yung banal na espiritu, ang Diyos na katawang tao, but to the extent, sabi nga natin, sa lahat ng kaibigan ni Job, dito siya hindi nakasagot sapagkat may katotohanan ang mga salita na binitawan ni Eliho. Sa kabila ng meron sa tatlong kaibigan, itong si Eliho lamang ang merong direct o yung direktang pinanggalingan, no, kung kaninong pamilya siya galing, kaninong lahi siya galing, no. So nalaman na ito'y kaanak, no, pamangkin galing sa lipi ng pamangkin ni Abraham. Hallelujah. So hindi po yung kay Lot, no, kundi sa isa niya pang kapatid. So praise God for this wonderful truth, no, na ibinahagi sa atin ni Eliho. No, pinagsabihan niya si Job at ito pa ang sinabi niya, kung meron kang maisasagot sa sinasabi ko, maaari kang mangusap. Maaari mo kong kontrahin, no? Yun ang ibig niyang pakahulugan. So nakita natin nang magsimula sa magsalita, hindi na nakasagot si Job. Yun lang naman ang gusto marinig din Job, yung katotohanan eh. Kaya ang sino mang nangangaral ng hindi katotohanan, hindi mapapalaya ang taong nakikinig. No? Minsan, sila po ay nalilihis pa ng landas. Now, tuloy natin. Pag-usapan natin. Una-una, binigyan niya ng tutok. Yung una ay si Job. Ngayon naman, ang mga kaibigan ni Job ang kanyang kinausap. Sabi nga dito, direkta na kanyang pinagalitan, pinagsabihan ang mga kaibigan ni Job. At sinabi niyang makinig sila sa kanya. Unang-una sinabi ni Elihu sa talatang 1, and then sinundan nito, sabi, makinig kayo. Matatalinong tao, itong sinasabi ko,
ay pakinggan ninyo. May pagka-sarcastic po, no? Kasi matatalino kayong tao, pero hindi naman nila nailabas ang katotohanan sa pakikipag-usap kay Job. Tutuloy natin. Kung masarap ang pagkain, nasasabi pag natikman, bakit di nyo maunawa pangungusap na mainam? Tama nga naman. Sinasabi nila sila may karunungan. Bakit tunay nga hindi nakikita at di nila naunawaan ang tunay na karunungan? Kung sila ay nagsasabing marurunong, bakit hindi nila maranasan ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay? Ating talakayin itong ang usapin. Kung sino ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job, ito yung mga pinaglalaban ni Job. Wala siyang sala. At itong katarungan ay ikinakait daw sa kanya. Tama. Ito'y sabi ni Elihu patungkol kay Job. Ito pa, kahit daw siya matuwid, ay ayaw paniwalaan. Ipinipilit niyang siya'y walang kasalanan, gayon may sinugatang halos ikamatay. Panay na masama ang kanyang kasamahan, nakikihalubilo sa mga makasalanan. So ito ang sabi ni Elihu patungkol kay Job ayon sa kanyang narinig at mismo sa bibig ni Job. Next, verse 9. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. So isa pa to sa huling sinabi ni Job na tunay nga gumawa ka ng mabuti at masama, kamatayan din ang kahantungan ninyo. Okay? So, binigyan ng diin ni Job, no, ang tinatawag nating kabutihan ng Panginoon, ang kanyang katarungan, at sabi nga natin, kinontra niya ang sinasabi ni Job patungkol sa kasamaan na ginawa ng Diyos sa kanya ayon sa kanyang sariling pananaw. Unang-una, binigyan ng pansin ni Elihu at sabi nga natin na ang Diyos ay makatarungan. Okay? Ilagay nyo nga po sa inyong comment section, mga kapatid, God is the God of justice. Ang Diyos ng katarungan. Amen? So, ibibigay niya ang katarungan sa lahat ng nangangailangan nito. No? Makatarungan ang Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos ng katarungan. Hallelujah. Huwag na huwag nating isipin na ang Diyos ay papanig sa kasamaan o papanig siya sa mga masasama. No? Minsan naisip natin, bakit yumayaman ang mga masasama? Bakit sila pa ang lumalakas ang loob sa kabila ng kanilang gawain? Kapatid, akala mo lamang lumalakas sila. Akala mo lamang na sila ang nangingibabaw sa mundo. Pero hindi mo alam, ang Diyos lang ang tunay na makapangyarihan. At ang mga kasamaang ito ay bibigyan niya ng tinatawag na kaparusahan sa tinakda niyang panahon. Amen? Kaya makatarungan ang Diyos. Hindi mo siya kalaban. Hindi kanya pinahihirapan ng walang dahilan. At kahit kailan, hindi siya ang gumagawa ng anumang bagay na ikapapahamak natin. Pawang kabutihan ang ibinibigay ng ating Diyos. Yun nga lang, hindi natin maunawaan. Kaya sabi nga ni Elihu, hindi tayo nakikinig. No? Nakikinig siya sa panahon ng ating pagtulog, sa pamagitan ng mga pangitain at panaginip. Nangungusap din siya sa pamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay. At nangungusap din siya sa pamagitan ng mga lingkod niya na kanyang inutusan magpahayag ng kanyang mabuting salita. Kaya walang pwede sabihin ng tao, si Job, na hindi siya pinakinggan. Hindi niya lang narinig ang pagkilos o narinig ang salita ng Diyos. At sa oras na ito, pinapaliwanag sa kanya ni Elihu. Ako'y dinggin niyo at inyong sagutin, ang Diyos ba'y mabubuyo sa gawaing linsil? Ginantipalaan niya ang tao ayon sa gawa. Iginagawad sa kanila ay yaon lamang akma. Kung mabuti ang iyong gawain, mabuti rin ang bunga nito. Pero kung nagtanim ka ng kasamaan, kapamakan ang naghihintay sa inyo. Yan ang katarungan. No? Hindi pwede ang mabuti ay tunay nga na magbunga ng masama. O ang masama ay magbunga ng
mabuti. Pero sa katotohanan ito, kapag nalaman natin ang ating kasalanan, nakikita natin ang biyaya ng Diyos na handang magpatawad sa sino mang nagkasala. No? Kung tayo lalapit sa Diyos, tayo'y makatatanggap ng kanyang kapatawaran at pagliligtas. Hallelujah. Ang dakilang Diyos ay di gumagawa ng masama, tama. Wala siyang inaapi o inaalipusta. Amen? Hallelujah. Bakit minsan naiisip natin na ang Diyos ay kalaban natin? Minsan kahit ang pag-ibig ay ayaw natin pagkatiwala sa Diyos kasi natatakot tayo na baka hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pipilit natin ang gusto natin na siya na po ang aking mahal, siya po makakasama ko hanggang kamatayan, pero ang Diyos ang nakakaalam kung ano pinakamainam sa atin. Hallelujah. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan at sino nagtagubilin sa Kanya nitong sanlibutan? So, ang sagot diyan, wala. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Iisa lamang ang ating Diyos. Wala nang iba na dapat bigyan ng parangal ng pagsamba at papuri maliban sa ating Diyos na totoo. Hallelujah. Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, siya ay mamamatay sa alabok ang tungo. Okay? So, sabi nga natin, nakakalungkot na tunay nga hindi na naunawaan ang katarungan ng Diyos. No? Tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay ng wasto, ganap na katarungan. Siya ang Diyos na nasa panig ng katwiran at ng liwanag. Kaya kapatid, hallelujah, hindi nila naiintindihan na ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang ginagawa sa tao ay ayon sa kanyang kalooban at sa tinatawag nating bunga ng ginagawa ng tao. Kung matalino kayo, ako ay pakinggan. Di ba makatarungan ang Diyos na banal? Bakit tinatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari ay siya ang nagpaparusa kung sila'y masama at walang halaga. Siya na lumikha sa sangkatauhan, walang itinatangi, mayaman o mahirap man. Binigay niya ito, sinabi niya ito sapagkat yung kaibigan ni Job, yung tatlo, ay biglang tumahimik para bang binigyan nila ng katwiran si Job. Mali sila sa kanilang paratang. Pero hindi rin nila na ibahagi patungkol sa Diyos sa kanilang mga sinabi. Hindi nila pinasabali o hindi nila pinigilan si Job na sabihin yung mga bagay, yung mga kaisipan na hindi karapat-dapat isipin patungkol sa Diyos. Kaya ito tinutuwid ni Eliho, siya na lumikha sa sangkatauhan, walang itinatangi, mayaman man o mahirap. Sa isang kisap mata, ang tao'y mamamatay. Ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw, kahit siya malakas o makapangyarihan. Hallelujah. Tunay nga ang kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at ang kasalanan na nagbunga ng kamatayan sa ating pisikal na katawan. Hallelujah. Ay tunay nga ang Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala siyang itinatangi, mga kapatid. At siya ang nagtatakda ng haba ng buhay ng sinuman. Kaya kung paano man ang bagay na ganyang gagawin, kunin man niya ang buhay ng isang tao o mahal natin sa buhay, tunay nga may kapangyarihan siya rito. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay makatarungan at ayon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. God is righteous in judgment. Wala siyang ginawa na hindi makatarungan. Wala siyang ginawa na hindi mabuti. Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya, walang nalilingid sa atin. Maaring may ginagawa ka sa dilim, pero nakikita pa rin yan ng Diyos. Hindi nakikita ng tao ang masamang ginagawa natin, pero nakikita ng ating Diyos. Kahit gaano kadilim ay kanyang nakikita, di maililihim ng tao ang taglay na sala. Hindi kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon
upang sa tao ay igawad ang kanyang hatol. Hindi na rin kailangan siya'y magsiyasat upang mga pinuno'y alisin at palitang lahat. Alam na alam niya ang kanilang gawain. Sila'y iahagis sa gitna ng kadiliman. Grabe. Pinarurusahan na masasama ng nakikita ng lahat. Dahil sa pagsuway sa kanyang mga batas, sa kanyang mga atas, ang mahihirap ay napipilitang dumaing sa kanya. Kaya naman sila'y dinirinig niya. Kung ipinasya ng Diyos na manahimik, mayroon pa kayang maaring umimik. Kung kanyang talikdan ang sangnilikha, ang tao kaya ay magagawa. Mga kapatid, mananatili ang Diyos kahit wala ang tao sa mundong ito. Mananatili siyang Panginoon, makapangyarihan at makatarungan kahit mawala ang sinuman sa atin sa mundong ito. Sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat, walang lumikha sa Kanya at walang may kapangyarihan sa ating Diyos. Walang magagawa ang alimang bansa upang makaiwas sa punong masasama. Okay? So, sabi dito, they had been unrighteous in their judgment. So, sinabi ni Elihu na hindi naging makatarungan ang magkakaibigan sa kanilang treatment kay Job. Job, ang sala mo ba'y nasabi na sa Diyos at nangakong lalayo na sa gawang baluktot? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masamang gawa? Nangako ka na bang titigil na nga sa gawang ditumpak at isipang lisya? Pagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan? Ikaw ang magsabit sa aming isa-isay, sabihin mong lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino ang makarinig sa akin, magsasabi ng ganito. Ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan at lahat ng sabihin niya ay walang kabuluhan. Yun nga nakakalungkot na marami sa atin hindi nalalaman ng katotohanan at tunay nga kumikilos tayo at nagsasalita nang di natin na uunawaan ang nangyayari sa kapaligiran. Hallelujah. Verse, sumunod na talata, ang sinabi niya, isipin niyong lubos, masasabi rin ninyo na wala siyang Diyos. Verse 37, paggawa ng masamay, ayaw niyang tigilan, sa harap ng madla, ang Diyos ay inuuyak. So ito yung unang bahagi ng kanyang salita, no? At tunay nga, magpapatuloy pa ito, dire-diretso ito. At ulitin ko, hindi na nakapagsalita si Job, no? Hindi na siya nakasagot sapagkat nakita niya yung katotohanan sa mga sinabi ni Elihu. Hallelujah. Mga kapatid, ang Diyos ay makatarungan. Hindi siya gumagawa ng dahilan para mapasama ang sino man sa atin. Ano man ang gawin ng Diyos, ano man ang payagan niya sa buhay natin, maganda man o hindi maganda sa ating paningin, ipagkatiwala natin na ito'y sa kabubuti ng bawat isa. Kung paanong ang puno ng ubas, ang puno ay nililinis upang patuloy na makapamunga, no? Tinatanggal yung tuyong sanga, tuyong dahon, upang walang makapigil sa kanya sa paglago. So, ganun din ang Panginoon. Ginagawa niya ang lahat para tayo ay mapabuti. Ang kanyang katwiran, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kabutihang loob ay hindi natin, no? Hindi nagbabago. At kahit kailan, yun ang ginagawa ng ating Diyos. Umasa ka, anuman ang sitwasyon, anuman ang pamamaraan na ginawa ng Diyos, ito'y para sa kabutihan mo, sa kabutihan ko, at sa kabutihan ng bawat isa. Amen? Kaya nga mga kapatid, pag nananalangin tayo, huwag nating ipilit yung gusto natin. Kapag nananalangin tayo, ipagkatiwala natin ang ating pangangailangan at sumunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi po natin inuutusan ang Diyos sapagkat ang ating pananaw ay limitado.
Nakatingin tayo sa pangangailangan natin, pero hindi natin alam ang ikasasama o ikabubuti nito. Ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan, no? Minsan, sabi nga, kalooban ni Lord ba na tumaya si pastor sa loto, and then pag nanalo siya, ipapaayos ang church. So, makatarungan ba yung bagay na yon? Kapatid, ang gawain na yon ay nagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Hello? Nakakalungkot na maraming pamilya ang nilalagay ang kanilang sarili sa kapamakan. I have seen people killed, took suicide dahil sa pagkagumon sa sugal. Nakakita ko ng mga tao na nawalan ng pag-asa dahil sa bisyo na sumira ng kanilang buhay. Sa umpisa, sa tingin nila ay tama ang kanilang ginagawa, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Kawikaan na ang lahat ng bagay na galing sa sugal, kahit panalo, mabilis ding nawawala. No? Hindi niya na-enjoy yun. Okay? So, sabi nga, bakit yung aming kapitbahay, bakit yung kakilala ko na mahilig sa sugal ay maayos ang kanyang buhay? Akala mo lang yon, sapagkat tunay nga, hindi mo nalalaman ang katotohanan sa kanilang buhay. Puro pagdurusa at tunay nga, pansamantala lamang ang lahat ng bagay na kanilang tinatanggap. Mabuti ang Diyos sa atin, sapagkat ang kabutihan niya ay hindi mapuputol sa atin, hindi sugal, kundi katotohanan na ang kabutihan niya ay hindi niya pipigilin sa bawat isa na nananalig sa Kanya. Amen. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Panginoon sa akin at sa inyo. Always think of that, no? Pag medyo nahihirapan ka, sabihin mo, mabuti ang Diyos sa akin, no? Kapag hindi mo na kaya, sabihin mo, mabuti ang Diyos sa akin. Tumingin ka sa kanyang pangako, hindi sa nararamdaman mo, hindi sa hirap na dinaranas mo. Tumingin ka sa pangako ng Diyos, Lord, ikaw ay mabuti. At pag sinabi mo, O Diyos, ay gagawin mo. Hayaan mo ang kabutihan mo ay maganap sa aking buhay, sa aming buhay. Sa sitwasyon ng pagsubok at problema, ang kabutihan mo ang maranasan ko. Amen po ba? Amen. Minsan pa sabihin natin, ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Ipahayag natin, no? Sabi nga natin, dapat ang salita at isip natin ay puno ng pagtitiwala. At nakatuon tayo sa kayang gawin ng Diyos, hindi sa hirap na dinaranas natin sa panahon ito. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Napakasarap na mayroong Diyos na nag-iingat sa atin. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah, magtiwala tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari, hawak tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. At sa kapatiran natin, Sister Christine, enjoy the grace of God in your family. And we pray na ang pagkakaisa ng iyong pamilya sa pananalangin para sa iyong kagalingan ay magpatuloy sa iyong buong pamilya upang tunay nga na pag-isahin kayo sa paglapit at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay.